People, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay magre-repat tayo nitong ating mga succulents na to. Yan, kasi kailangan ko na siya guys i-repat kasi ito, tingnan nyo. Wala na siya sa wisyo niya. Tabingi na siya guys. Ayan, and lalagyan ko ng pino na carabo manure yung pot na pagriripatan natin sa kanya. So yan guys yung sinasabi ko sa inyo na pot na nabili ko na white, tas malaki yung bunganga niya. Ayan, so etong mga to, ito yung iriripat ko dyan guys para gumanda naman sila. Tas ito para mapalaki ko yung aking carunculated mud, diba? Ayan, so ito yung nabili ko kay Ma'am Jen before ng monstrous. Ayan, so pero may drops na siya guys noon. Ayan siya, ito yung drops niya before. Tas ito bagong tubo na niya sa akin. So, hindi pa rin guys nawawala yung drops niya. Tapos, maganda pa rin siya. Kaso lang guys, natutuyaan siya palagi. And gusto kong palitan yung potting mix niya. So, gusto kong lagyan siya ng carabo manure. Tapos, fresh na rice hull. And maglalagay tayo dyan ng osmocot, DE powder, and then furadan para maano guys yung kasi may guys yung natin yung fresh na rice hull, may pulang ants. So parang inanuhan siya ng pulang ants kasi 'di ba umuulan-ulan ngayon, so parang diyan sila guys nagtatago, tas siguro may pa sila diyan nakukuhang pagkain. So lalagyan ko ng furadan para lumaya sila guys. Ayan So, yan guys, ito yung isa natin. Ito yung agaboids natin na Black Knight. Ayan, hanggang ngayon guys, maganda pa rin siya. Ganda pa rin ang color niya guys. So, yan. So, dito ko na to sa akin na palaki. Tapos, napa-red na rin. Pero before guys, nung nabili ko to talagang red talaga to. Para siyang ebony. Yan, para siyang ebony or Romeo. Ganon yung itsura niya. Pero maliit pa to guys. And then, nung tumagal siya sa akin, nag-green siya. Tapos nung lumaki siya guys, parang napapansin ko, nagkakaroon siya ng mga red sa tips. Hanggang sa ayan na guys, hindi na nawala yung red niya. So ngayon guys, ay umaambon pa rin dito sa amin. Yan, palaging umaambon ng bon. Pero sige lang guys, maganda magtrabaho ng ganito kasi makulimlim. So hindi mainit masakit sa balat yung init, 'di ba? So maalinsangan nga lang guys, pero okay lang. At least 'di ba, makagawa tayo. So ayan, magriripat na tayo guys. So ayan guys, nag-ready na tayo. Lalagyan ko lang yan guys ng DE powder. Yan ganyan Tapos lalagyan ko siya ng furadan. Lagyan natin ng furadan. And then, yan, mix lang natin. Kasi yung to guys, fresh na rice hull yung gamit ko sa kanya. And dadagdagan ko lang yung carabo manure. And ang ilalagay ko dito ay itong ating muddy bud drops. So, tatanggalin ko muna itong ating Ayan. So, ganyan siya. Tanggalin natin yung dry leaves. Ayan, di pa nga to pala guys, masyado, dikit. Ayan, tanggal siya. Tanggal siya agad, pero may mga roots, Pero okay lang yan. Ayan, tanggalin na natin sa old pot niya. And then, add tayo ng carabo manure. Ayan. Ayan siya guys. So, yan. Tapos, mag-a-add na lang tayo nitong dati niyang potting mix. Yan. Mahalo din sa kanya guys yung yung nilagay ko dyan na toppings na pumice stone. Ayan. So, mix lang guys. Yan. Okay lang yan kahit madungis. Add tayo ulit. Ayan. So, hindi ko siya masyadong pupunuin kasi medyo malalim din to guys. So, ganyan lang muna. So, na lang tayo kapag magdagdag na lang tayo ng potting mix kapag okay na siya, diba? So, yan. Ganyan yung gagawin natin. Tapos, ganun lang. Para hindi na magalaw yung roots niya, guys. Hindi pa siya masyadong nakadikit eh.
Yan. So, yan guys. Yan. So, set aside muna natin to. And mag-ready tayo ng potting mix. Ayan. Ayun guys yung kinukuhanan ko ng potting mix natin. So, kumukuha lang ako nito guys. Yan ito. Lalagay natin dito. Yan, ganyan no. Yan, lagyan na natin ito. Punuin na natin para malagyan natin yung ibang pot. Last na to guys na raisal ko kasi yung isang sako nito nakalagay sa labas, sinira ng aso. Nagkalat siya sa labas. Ayan. And then, unin na natin to. Yan, ilalagay natin sa ibang pot. Yan, kasi marami naman sila. Yan. Tapos, saka tayo maglalagay ng Carabao manure. Malambot na to guys, kasi bulok na talaga tong Carabao manure na to. Yan o. Lagyan ulit natin itong dating potting mix ng ating ayan, tsaka fresh raisal ulit. Tapos Carabao manure. And then maglagay tayo ng DE powder. Furadan. Mix natin. So ganyan. Yan, ganyan lang naman guys yung gawa ko sa ating mga succulents. So, tinatry ko lang kung gumanda sila dyan, di, yan yung gagamitin natin sa susunod nating pagtatanim ng succulents. Ayan, so ito yung ating, feeling ko hindi pa siya root bound. So, gagawin natin, gaganyanin ko siya guys. Kasi yung mga agaboids guys, siya, hindi siya mag-roots. May pa to? Lipropa ng Mendoza. Ayan. So, tanggalin na natin. Ayan o. Maano to guys mag-roots itong ating mga agaboid. Siguro experience nyo din yun guys. Matagal sila mag-roots. Or, hindi sila yung madami mag-roots. Yan. Ewan ko lang guys sa Benguet kung ganun sila. Madami sila mag-roots. Pero, dito sa lowland talaga, ganun sila. Ayan o, may mga healthy roots pa siya guys. So, yan. So, ilipat lang natin siya dito. Medyo moist yung ating potting mix, pero okay lang. Kasi umambon-ambon ngayon guys Okay lang yan. Yan sila mapapano. Moist lang naman. Hindi naman siya yung basa. And pagkatapos ito, ilagay natin siya sa area na hindi siya mababasa. Yan. Naambunan sila dito. Naambunan tayo dito guys, nagre-repat. Yan, nababasa Yan. So, mabilis lang mag-repat. Lagay na natin sa loob ng greenhouse para di na sila mabasa. And ayan. Kamayin ko na nga guys para mabilis. Tapos haluan natin ito. Ganyan lang naman guys yung gawa ko. Mix lang naman. Yan. Ilalagay natin dito yung shooting star. Yung kasi ng natin guys, raisal yung fresh na raisal pang papas draining siya guys. So okay lang yan guys, pagpasensyahan nyo na kung ayan madungis kasi maambon, dumidikit talaga yung ayan ito yung ating shooting star. Kunin ko na guys. Hindi pa to masyadong dikit, alam ko kasi kailan lang natin to dito na itanim. Pero na din, buwan na din. Ayan, pero hindi naman kasi mabilis mag-root bound ang succulents Ayan, linisan na muna natin. Tanggalan natin ng mga dry na leaves. Ayan, ito nga parang pero okay pa rin naman. Kasi pinabayaan ko to dun guys sa labas. Buti na lang di siya napano nung umalis ako. So, alagaan natin siya ngayon.
Ayan. Di ko na yan guys kagalawin. Ganyan na lang. Oh. Tapos sa loob natin siya ng greenhouse ilalagay. Ayan. Ganyan. Siksikin lang natin itong potting mix. Ayan. Ayan na guys. Umuulan na talaga. Dito na tayo sa isa. Ayan. Tabi natin to. Lagyan natin ng carabao manure. Kumayin ko na nga guys. Para matapos tayo agad. Last na to guys yung madiba natin. Ayan. Mix natin. At ilalagay natin dito yung ating madiba. So, pag natuyo naman to guys, pag inisprayan natin yan, matatanggal din yan. Ayan ito oh. Lain lang natin. O, tingnan nyo. Kasi neglected na to guys sa labas eh. Ayan o, buti na lang. Hindi siya na paano sa labas. May ano pa siya, mealybugs. O, nabulok na pala guys yung roots niya. Pero may bago siyang roots dito, oh. Yan, huwag na natin galawin. Ayan. Buti na lang naisipan natin itong iripat. So, dito na muna natin siya. Ayan. So, ayan guys. Madungis lang pero ayan na guys, so madungis lang pero sige. Ayan, umuulan na kasi guys. Yan, mag-ano na tayo. Dito na tayo sa tabi. Pababasa na tayo. So, yan na guys, yung naripat natin. Yan, pinasok ko na dito sa loob kasi nababasa na tayo sa labas. So, lumakas na yung ulan. Ayan, oh. Nabasa na sila. Yan, pati ako guys nabasa na. Pero okay lang yan guys. Ayan na oh, yung ating naripat. Ayan, tanggalin natin tong flower stalk kasi pinupuntahan to ng langgam. Ayun oh, may mealybugs oh. Tanggalin natin guys yung mealybugs. So, ngayon guys, ay lalagyan natin to ng ito, osmocot. Yan para pampataba sa kanila guys. Yan. Ganun lang naman yung ginagawa natin dito. Ripat, lagyan ng osmocot. Pero pwede naman guys, kahit hindi na tayo guys maglagay ng osmocot kasi meron na tayong carabao manure. So, ayan, madungis lang sila kasi umuulan. Ayan. Pero malilinisan niya. So, dito muna guys, dito ko muna sila ilalagay. Hindi naman sila dito mababasa. So, ayan o. Yan o yung naripat natin na succulents. Ayan. Unti-unti kasi guys, niriripat ko sila para mapalitan natin ng potting mix or madagdagan natin ng fresh na risal yung kanilang potting mix. And carabao manure na din guys. Yan para tumaba sila. And kasi 'di ba sa tagal ng succulents natin na nakatanim sa pot nila eh wala nang nutrients yung kanilang soil mix. So yan na guys. Madungis lang sila kasi nabasa talaga sila ng ulan. Ayan. So yan na lang muna guys. Hayaan ko muna sila dito sa loob ng greenhouse ng ilang araw. Yan. So dito naman talaga sila guys sa loob ng greenhouse. Hindi ko sila ilalagay sa ROS kasi baka mamatay, 'di ba? So mahirap na. And kasi ngayon panay ulan na. So may possible na mamatay sila kapag na overwater natin sila, 'di ba? Hayaan ko muna sila ng mga 7 days kasi ngayon guys ay umuulan and
ano naman, moist naman yung kanilang potting mix. Kasi moist yung Carabao manure natin guys. Moist siya. Galing siya dun sa labas. Kinuha ko. So, kahit hindi natin yan guys diligan, hayaan muna natin sila. Ano yan, mabubuhay yan sila guys. So, yan. Yan na lang muna sa ngayon guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye. Guys, sinisprayhan ko pala sila ng water para matanggal lang yung dungis. Bali, spray lang talaga para matanggal lang yung dungis nila. Pero, hindi naman yan guys masisira. Pero yung dito nga, hindi naman natanggal. Yung parang matanggal lang yung dumi paikot ng pots kasi ang dungis talaga tingnan. So, ayan guys, ang ganda nila sa bago nilang pots, diba? Ayan. Umulan kasi ngayon, nagsahod ako ng rainwater. So, inisprayhan ko lang sila ng konti para matanggal lang yung dungis. So, yan guys.